niya ang nanginginig niyang paa sa pinto at napansin ng mga bata ang matutulis niyang kuko. Kaya ang isa sa kanila ay kumuha ng bitag sa daga at di nagtagal ay mistulang umiiyak sa sakit dahil sa bitag sa daga na umipit sa kanyang paa. Hindi ikaw ang nanay namin. Matutulis ang kuko mo na tulad sa malaking masamang lobo. Umalis ka na rito sa amin. Ang lobo ay galit na galit sa oras na yun at hindi niya lubusang matanggap na mas matalino ang mga batang kambing sa kanya. Ngayon, gusto niyang gawing pagkain ng mga ito sa anumang paraan. Kaya bumalik siyang muli sa kanyang kubo, kinuha ang panggupit ng kuko at nagputol ng mga kuko. Pagkatapos ay kinikil niya ang mga ito ng mabuti upang hindi na maging matulis o matalas. At muli, bumalik siya sa kubo ng mga kambing. Kumatok sa pinto at sinabing, Kayong mga makakulit na bata, buksan niyo na ang pinto. At kung hindi, ngayon ay talagang siguradong mapapalo ko na kayo. Ipakita mo ang paa mo, nanay. ibinaba niya ang kanyang paa mula sa guwang ng pinto. Takot na hindi niya alam ang susunod na mangyayari. Puti ang paa. Wala ang matutulis na kuko nito. At ang boses ay malumanay rin na gaya ng kanilang nanay. Kaya naisip ng mga bata sa oras na yon na ito na talagang kanilang nanay. At binuksan nila ang pinto. Maligayang pagdating, nanay. Nakauwi ka na rin sa wakas. Pumasok ang malaking masamang lobo at nagtakbuhan para magtago ang lahat ng mga batang kambing. Ang unang bata, nagtago sa ilalim ng mesa. Ang pangalawa ay nagtago sa ilalim ng kama. Ang pangatlo ay pumasok sa pugon. Ang pang-apat ay nagtago sa ilalim ng palayok. Ang panglima ay umakyat sa may aparador. Ang pang-anim ay tumakbo sa ilalim ng labahan. At ang panghuli ay nagtago sa mataas na orasan. Hinuli ng lobo isa-isang mga ito. At kinain lahat, maliban sa pinakabunso na nasa may orasan. Pagkatapos ay lumabas ang lobo at nahiga sa lunti ang damo. Pagod at busog, siya ay inantok. Di nagtagal, siya ay mabilis na nakatulog. Nang dumating ang nanay na kambing sa kubo mula sa gubat, natagpuan niya na ang pinto ay bukas. At wala ni isa sa kubo. Ay nako! Bukas ang pinto! Anong nangyari dito? Ang mga mesa at upuan ay wala sa kanilang pwesto.